And guys, we are back with another video. So for today's video guys, nandito tayo ngayon sa Makina Moto Expo 2026. So titingin tayo ngayon ng mga adventure bikes na bago since yun lang naman talaga yung inaano natin kasi yun yung ginagawa natin ngayon. Titingnan natin kung ano yung mga bagong labas for 2026 na mga motor. Pakita natin sa inyo yan. Pasok na tayo. Let's go. Bristol Motorcycle. So as you know, last time meron tayo nung SRT 800. Meron silang bago, parang 625 ADV. So nung FJ mga kalakbay, isa sa inabangan namin ni Kuya Julius, yung Kobe. So yung Kobe 800cc siya na adventure bike, isa sa kilala na magaan pagdating sa trail, madaling itayo kapag natumba. So hopefully ma-review natin yan next time. So nakita ko na wala nakasakay, tara upuan natin. Tobo, yung Kobe. So yun nga rin, yung last time nung mga pinahiram sa atin ni Ate Angel, yung 703F ng Zontes. Kuya RJ! Kuya RJ, oh. Kuya RJ, kaway ka naman. Ayan, Kuya RJ. Ito mga kalakbay, yung 800cc ng Kobe. So nung sila Maniki, sila Kuya Yogi, ito yung ginamit nila. Pagdating sa height, gando. Saka ang gaan, sobrang gaan ito compare sa KTM 790, ang gaan niya. Tapos siguro sa saddlebag, hindi ko lang alam kasi nung chinek namin last time yung features itong Kobe 800, very basic lang siya. So hindi ko alam kung may iba pa siyang modes or may iba pang features na pwede mong Pero for the tayo na ang ganda nung flat-footed tayo, kaya pag nakita nyo, tingnan nyo yung cockpit mga kalakbay, tingnan nyo yung cockpit, ang ganda. Pagdating sa display, naka TFT display na siya, parang iPad na maliit. E-portrait. Oo, pero tibay nito. Tapos siguro ako prefer ko dito, lalagyan ko lang siya ng beak, pero mas maganda na siya. Pero kita nyo naman, quality yung niya. So tangke niya nasa taas, parang T7. Sa KTM kasi mga kalakbay yung niya nasa ilalim, pero ito nasa taas. Pero yung height niya, parang naka-enduro bike yung height niya kasi sobrang flat. KTM kasi sa 790 naka-tiptoe tayo, kaya ganda nito. Bagay siya sa mga hindi katangkaran na rider. Oo, yan. Tapos quality na rin, pati mga side pannier, siguro mag-add ka lang dito for the saddlebags or kasi kami pag sa bundok naman di kami usually naglalagay ng top box or di kami naglalagay ng mga bag dito sa taas. Usually nasa gilid lang. Oo. 800cc. So alam ko may isa pang variant nito, yung pang talaga, yung pang off-road talaga. So ito yung base model nila. So yan. Isa sa inaabangan na adventure bike to dito sa Pilipinas ngayon. At syempre ito mga kalakbay, nakita nyo last time yung natin sa page natin, yung Zontes 703F. So 3-cylinder monster, ang ganda ng tunog nito, grabe. Pero ayun nga, more on touring bike siya, hindi siya more on pang trail kasi. Pero ang ganda nito mga kalakbay, grabe yung power delivery nito, sobrang ganda. Tsaka ito pala yung mga mga kalakbay, yung isa sa inaabangan namin. Kami ni Kuya Julius, nakita namin yan, yung Zontes 400G. So yung Zontes 400G, ang ganda nung niyan kasi para siya kung natin, pag titingnan mo siya, para siyang XADV pero Zontes ang may gawa nito, Enduro G. So kita nyo naman, ang lapad ng upuan. Ganda talagang comfortable siya pag meron kang back ride. Isa to sa marami nagtatanong So ito rin gusto kong ma-try to next time. Si Kuya Julius, meron kaming gustong i-rent na ganito, tapos dadali namin for camping sana. So pogi ng Tsaka yung niya, medyo mababa lang yung niya, pero panalo. Tsaka may kasama na siyang aux light Kita nyo. Adjustable windscreen. For sure to kasi nung tinry ko yung Zontes mga kalakbay, sobrang high-tech ng Zontes 703. For sure itong 400G, ganun din yan. Ganda nung pagkakagawa. Ayun yung may dashcam, di ba? Oo, yung may dashcam, yun pala, may dashcam yan. Yung Zontes 703F, may dashcam yan. Tara, next naman tayo, tingin tayo doon sa mga brands doon.
And guys, nandito tayo ngayon sa booth ng Triumph. So, nung FJ, hindi naman ganun karami yung nakita natin na naka-Triumph. May mga nakita tayo na naka-scrambler. So, maganda rin yung Triumph. Nakita ko last time yung itong ano nila, 900. Tiger ba to? Pero ito, isa sa pang off-road na motor na hindi ko lang alam kung pwede pang hardcorean, pero ganda rin talaga ng itsura nito. Pang touring yung itsura niya, pero not sure kung makakasabay siya for hard off-road. Rally Explorer Tiger, ang ganda. Laki. Tingnan mo naman to, pre. Oh. Ano to eh? Motor ni Batman eh. Motor ni Batman. Laki ng gulong. Isipin mo pag yan yung ano niya, odometer niya. Yan guys, dito muna tayo sa booth ng E-Lig ngayon. Bumili tayo ng dalawang brake pads for 790. So, isa sa akin, saka isa kay Kuya Julius kasi since nung FJ, napudpud na natin yung ginamit natin for the rear. Yan, so yung harap natin, bagong palit lang. Parehas kami ni Kuya Julius, bagong palit. Yan, pakita mo yung likod ko ha. Yun o, E-Lig lang. Yes saka sir, lang. stop with the right Let's stuff. go. Let's go. Angas. Ito po. Yan guys, dito tayo ngayon sa booth naman ng Suzuki. So, isa rin to sa nakita ko na maganda pagdating sa trail. V-Strom DE ng Suzuki. So, mababa yung seat height, pero hindi ko masyadong trip yung itsura ng fairings. Pero ang ganda rin. Ang baba lang nito, low ground clearance. So, pagdating sa off-road, may nakita ko na nakaganto. Palitan mo lang ng Navi tires. Panalo. So, isa rin sa Suzuki Antipolo, lagi natin itong tinitingnan, itong Suzuki V-Strom DE. Saka itong GX, pero ito more on touring naman. Pag nakita nyo itong GX, isa rin sa maganda, 3-cylinder. Yan, tara, next tayo. Yan guys, nandito naman tayo ngayon sa booth ng Ducati. So, isa sa nakita kong napakaganda is the Ducati RVE. So, number 2 sa FJ Moto Mountain Cross, naka-finish. So, isa yun sa mahirap actually mga kalakbay. Hindi basta-basta maka-finish sa FJ Mountain Cross kasi ang hirap, pero kita nyo yung Ducati talaga the best. Ang galing, ang bilis. So, si Kuya Lawrence, teammate natin sa Ducati Scrambler QC, naka-RVE rin siya, pero itong RVE pala, need mong i-set up for off-roading kasi pag stock, naka-road tire siya, so need mo palitan ng gulong. Alam ko, rally tower nga, pwede rin eh. So, nandito yung motor ni, ewan ko kay Alfred Watermax siguro to. So, ayan. Ayan o, sila. Standing number 2. Arrival time, 2:05 PM. Grabe, final score nila, 780. Score namin 355 lang. So, kita nyo, ito, nilagyan nila ng crash guard, pinalitan nila ng wheels, pinalitan nila ng motos. So, sobrang dali gamitin sa trail kasi ang baba na nung dalawang paa, pwede mo itukod. Tapos yung lagayan ng gamit, ang laki ng space. So, grabe, solid ng dito. Tapos alam ko, yun yata yung isa na Scrambler Ducati. Sumali rin to ng FJ, alam ko. Hindi ko alam kung kay Kuya Randy na Scrambler Ducati to, pero ay oo, ito yun kasi may WRU na sticker. Yan, dito sila paring Hype. Kasi paring Cholo. So, grabe rin. Nakasabay namin to itong Scrambler na to nung pababa nung bundok. Nakasabay namin, ganda rin. So, isa rin pala, proud na proud ako sa teammate ko. Shoutout kay Bro Ivan. Naka-finish yan without the rear brake. Napakalupit. Tapos si Kuya Renzo nandito. Yan, paring Hype yan. Yan. Bigatin dito. So, yan. Next tayo, next. Siyempre, pagdating sa dulo, makikita natin yung CF Moto. Siyempre, CF Moto, number 1 yan pagdating sa isa yan sa check natin yan. Alright. Dito tayo sa booth ng Kawasaki. So, kita nyo dito ngayon yung KLE ng Kawasaki. So, ito yung ginamit ni Kuya Jan Mascareñas.
nung FJ Moto. Pero tayo na grabe to. Day 3, downhill, sobrang downhill. Ito, dinaanan lang kami. So, grabe yung ano niya. Siguro ang ano ko lang dito, yung ground clearance niya, ang baba. Ayun o, makikita nyo dito yung ground clearance niya, so ang baba lang. Pero solid to eh, tayo na. Kita nyo ang ganda rin ng pagkakahulma. Ganda pati windshield. Tapos yung upuan niya, ganda pang trail kasi hindi ganun kalapad. Sakto lang yung nipis. Sakto lang yung nipis niya. Pag titignan mo nga siya dito sa likod, para siyang enduro bike. Manipis lang. Feeling ko ang gaan din ito eh. Bawal lang upuan kasi pero ang ganda. Yan. Isa rin niya sa inabangan, KLE tsaka KLR nung FJ Moto. Solid. Guys, dito tayo sa booth naman na MB Agusta. So, ganda nito. LXP Orioli limited edition. Ganda. Basta Italian talaga, ang ganda ng pagkakagawa ng bike. Ang ganda man. Ganda rin ng red, ganda ng color combination. Whee! Pati upuan, no, quality. Naka spoke wheels. To, mas off-road yung ano niya. Adjustable rear suspension. Brembo brakes. Ganda oh. Linis. Shorter wheelbase. Ganda. Quality, pati bracket. Di ko lang alam kung ilang cc siya. Po? 950. 3 cylinder. Ganda ng tunog niyan. 950. Horsepower niya is 124. 124 horsepower. So bagong-bago sa market. Ang seat height niya 850 Adjustable lang ano nito kuya, ang windshield. 70. Hindi. Hindi, fixed windshield. Then ang ano niya, kilo niya with the gasoline 239. Ano ito 239. number to? 239 kilo. Ganda. Numbered siya. So, special edition. Ano lang siya? Limited. Yun nga lang kasi since limited siya, parang ang hirap gamitin sa trail. Naka-Navi tires. Naka-Terminioni exhaust. Titanium. So, kompleto na. 167 over 500. 500 produced sa buong mundo. So, number 167 tong bike na to. Wala, Wala automatic sa Pilipinas. dalawa lang ang meron sa Pilipinas. So, mga ganito hindi mo gagamitin sa off-road. Trophy bike lang to sa bahay. Ganda. Mga pang breakfast ride lang. Pero ang ganda ng hugis mga kalakbay. Ito kuya, number 2. Yan yung base model. So ito, naka-stock exhaust, hindi naka-Terminioni, pero naka-Brembo siya. 20 Orioli, kasama yan. Oh, okay. Ayos ah. Eddie Orioli, Limitata. Kasama yung pusta yan. Angas. Ito yung base model yan, normal lang. 1.5, 2.1. 2.1 million. 2.1 million, guys. 1.5. Kasi ito, 1.5 million. Base model. Hindi naka-Termi, naka-Brembo brakes. Adjustable din yung rear suspension. Damn, ganda. Pagdating sa handguards, ganun parehas lang. Ganda guys. Connect tayo. CF Moto. Yan guys, syempre, hindi tayo mawawala sa CF Moto. So, CF Moto, isa sa pinakamadaming participant ng FJ. Palagi naman kasi ganda ng bike, reliable yung bike, tibay ng bike, kahit mahulog na sa bangin yung iba. Ay no, maandar pa rin yung bike eh. Ang dami, nabasagan ng crankcase, nilagyan lang ng epoxy, puta, all goods. Kaya ganun katibay si Moto. So last time, nung FJ, meron tayong dalawang nakita na basagan ng crankcase na MT450. Nilagyan lang ng epoxy, puta, nakapinish pa rin. Team CF Moto, ito guys, yung bago nila. So, MTX
1000cc. Ito mga kalakbay, makikita nyo dito, yung gas tank niya, almost the same no 790 natin. So pag makikita nyo dito, yung gas tank niya nasa ilalim. So center of mass niya, mas maganda, mas magaan. Kumbaga sa akin kasi tested ko na yung ganyan eh, na yung gas tank nasa ilalim. Kaya masabi ko talaga ang ganda. Baba, tayo na flat footed eh. KTM, nakaganon ako eh. Yan guys, so first upo natin sa MTX 1000cc. Napakaganda, ang ganda ng cockpit. May damper dito. Tapos alam ko ang MTX, sabi ni Sir RJ Salamanti nung last time, may cruise control na rin siya. So isa sa pinakamagandang feature syempre kasi kapag no FJ, kapag meron kayong kalsada ride after nung trail, nangangalay yung kamay mo kasi ang tagal mo nakapiga sa ano. Kasi like yung mga bikes namin, yun yung disadvantage kasi wala kaming mga cruise control or ano. Pero ganda, pati TFT niya, adjustable yung windshield. For sure ang lakas ng bike na to. So pero yun yung kagandahan mga kalakbay kasi low seat height, kaya madaling itayo, madaling i-adjust sa trail. So sana makatry tayo nito next time. Alright, Billy Pulido mga kalakbay oh. Lagi natin kasama sa SQC yan. Alright, so ganda na MTX, solid 1000cc. So nag-release din sila nito last time, yung 800cc lang. Pag sa 800cc variant nila, ewan ko, parang almost the same eh. Pero ito ang ganda ng color, army green naman siya. O syempre, pagdating sa maaasahan mo sa trail, MT450. So proven and tested, matumba, hydro lock tayo na, sobrang tibay. Ilang beses, dami, proven and tested ko na mga kasama ko sa trail. Sila Kuya RD, sila Kuya Don. Ayun na, sobrang tibay, ang daling hanapan ng parts. Ito yata yung tinumba ni Kuya Maki kahapon, itong Lobo bag. So inflatable bag, pero isa to sa pinakamagandang adventure bike para sa akin ha. Bagay kay Jacob to. Try mo upuan. First upo ni Jacob. Flat foot. Kamusta? Flat foot. Patingin. Okay na, bagay pare. Teka pre, picture na kita pre. Ano? Picture 3, 2, 1. Okay. So yan, binubudol ko sila sila Jacob mag-adventure bike kasi tayo na. MT450, the best kung starting ka, tapos hindi ka pa ganun kaano sa trail, tayo na, sobrang tibay niyan mga kalakbay. Lagyan mo lang ng mga crash guard, yung mga pang-ilalim, tayo na. The best adventure bike to. Guys, nandito tayo ngayon sa booth ng Vogue. So isa sa nakita kong maganda rin na nirelease nila ngayon. So Vogue is sila ng company sila na shared ideas and parts sila ni BMW. Correct me if I'm wrong, pero yun yung nabasa ko na ano. So ito na nakita nyo sa harap nyo ngayon is 800X Rally ng Vogue. So ang ganda ng bike. Baga sa akin, parang nakikita ko sa kanya, mukhang F9, ang aggressive ng itsura. So naka 21-inch rims, tas yung headlight niya ang ganda na rin. So very compact na adventure bike. So ito, mukhang lalaban sa trail tong itsura niya. Parang upuan natin ngayon. Okay lang po sir. Ganda sir. Ano sir? Yan, pagdating sa mga kalakbay, feeling ko ang ganda, pati yung height niya, ang baba. Tapos makikita nyo dito guys, meron na rin siyang, hindi ko alam kung ano siya, damper siya. Pero pagdating sa niya, panalo. May charging dito, may ganda ng TFT display. Yung color combination niya ang ganda rin, black and yellow. Tapos yung seat niya, ang comfortable ng seat niya, hindi siya ganun galapad, di rin ganun kanipis. Ang lambot. So dali siguro gamitin sa trail nito. Ang lambot pa ng clutch.
Pagdating sa clutch is number 1. Siyempre, kapag mahirap na off-road trail, yun yung isa sa hinahanap natin. Kasi siyempre, pagdating sa doon ka masusunugan, lambot Kaya one finger. One finger. Kahit siguro small finger kaya mong i-clutch Kasi yan, may mga modes siya, ABS. So, di pa natin alam yung features. Isa-search ko to sa YouTube. Ang ganda ng bike mismo. May built-in crash guard na rin siya. May built-in crash guard. Pagdating sa ganda rin ng pipe. Mataas yung pipe, di ka matatakot pag may mga river crossings kayo. Meron siya center stand. May center stand siya, ang ganda. So solid bike. Hopefully makita natin to next FJ Mountain Cross. Makita po natin sa next FJ po. Ganda. Ito yung another feature niya, sir. Heated seats, heated grips. Yun! Leading damper controller. Opo. Yun maganda. Slipper clutch. Heated seat, okay po. Kasi si 900, quick shifter. Opo. Siya, slipper clutch lang. Meron po ba siyang cruise control? Wala Kasi po. intended talaga siya for FJ. Ayun, ganda. Galing po. Kaya, magaang siya pero with power. Meron nga po may isang tropa po na gusto sumama sa amin, naman siya 525 DSX. Sabi namin, sige sama ka bro pag may mga trail kami. Nakita ko po si Breezy, gamit niya ito naman yung yung 900. Opo. Kasi ito si J-Mac, yung 525 naman. Parehas po ba to? Parehas. Okay po. So this is the 525. Actually, nung naghahanap tayo ng adventure bike before, isa to sa kinonsider natin itong 525 kasi for the price itself, ang mura niya mga kalakbay. Tapos loaded na rin yung bike o hindi na lang i-add mo. Since nung nag-trail na tayo, nakachamba tayo na KTM, kaya yun na rin yung kinuha natin. Pero ganda nito guys, sobrang ganda. Kargado na rin, naka-Nissin brakes na rin yan. Yan, naka-spool. Pero isa-isa na abangan natin yung 800X Rally. Sipin mo mga kalakbay, once na tinil tidy mo to, tayo na sobrang pogi na. Pag naka-tail tidy lang siya, ang ganda na. Solid. Pala guys, bali ang Vogue 900, DSX 900. So, ganda rin ito. Pang touring bike siya pero pag makita mo yung itsura niya, lalo yung black color niya, tawag dito Black Knight. So, ganda nung itsura, sobrang pogi. Lalo talaga, sobrang nakakapogi talaga pag kulay itim lang yung motor. Tapos siguro, kung magkaroon ako ng unit na ganito, di ko na siguro lalagyan ng box. Minimalist style lang, mga naka-saddle bag lang or soft side panniers lang siya. Mga bags lang. Pero ganda, lalo na yung katulad sa may gas tank. Maliit lang yung bag na nilagay. Tapos tawag dyan? Keyless ba tawag dyan? Keyless. So push button lang siya. So yun yung mga magaganda. High-tech na high-tech. Ganda, pogi. So guys, tayo na, ang ganda nung wrap nitong MT450. Naka Monster Energy na wrap. DRB Graphics. Check nga natin yan, DRB Graphics. Save mo ko. DRB Graphics. Kakahanap ka. Mukhang kailangan na natin magpalit ng decals ng motor natin kasi ang dami ng tama nung last time. Ayan guys, so naikutan naman na natin lahat ng mga brands ng adventure bike na gusto natin. So, daming promising na mga adventure bikes sa abangan nyo sa trails for this year or next year. So, hopefully makapag-try tayo ng mga adventure bike. Mabigyan tayo ng chance na yun yung COVID, tsaka yung sa Vogue. Ganda nung mga bago nilang release. Ikaw pre, anong pinaka-nagustuhan mo na adventure bike dito pre? Yung alin ba yun? Yung CF Moto na sinakyan ko kanina. MT450. Oo, yun. MT450. Yan nga sabi ko, isa sa pinaka-reliable bike. So, ang ganda rin ng MT1000X. So, isa rin yun sa tinitingnan natin na pamalit sa adventure bike natin. Pero yan so mga kalakbay, if you're new to my channel, please Stay safe and peace out. like, comment, and subscribe muna, idol. Yan, so yan mga kalakbay, if you're new to my channel, please
like, comment, and subscribe. So yan mga kalakbay, ikot muna rin kami dito kasi mamimili pa tayo ng mga pwede natin ipalit sa adventure bike natin. So yan mga kalakbay, don't forget to stay safe and Peace out. let's go!